Yung pong mensahe natin, bagamat ako po ay magturo, kasi po ang naka-prepare po sa akin hindi po ako ngayon magtuturo. Si Pastor, ano po yung sabi ko mag-prepare siya, si Pastor, nakalimutan na rin pangalan. Si Kuya Cesar. Si Pastor Cesar po dapat magturo kasi sabi ko po, baka hindi ako makarating dahil nakahapon. No? Eh nung nalaman ko po na ng prayer and fasting natin kahapon ay ano po, parang nabahala po ako kasi wala siya. Wala din si Rachel. So napaiwan lang si Brad, Delphine at saka si Ate Miling at saka yung Nandini. Sabi ko baka kaya pag dumating ako, dumating wala yung time, hahanapin sa national yung picture na yung time na yung kung mayroong nag-pray. Eh nga po pala nang dumating ang tala po din si Pastor Delphine. Wala pa rin si Ate Miling, wala pa rin po. Nung pala, hindi po nila alam. Hindi nila alam na meron tayong prayer and fasting kahapon. Eh 9 to 3 po yun. Nagulat sila na maaga daw pala. Eh siyempre, isa-isa ko pa po sila na pinuntahan para sabihin po na meron tayong prayer and fasting. Yung po kasi nakalagay doon sa group natin, inilagay ni yamang pinagay ko po yung kay Pastor Cesar, yung pattern. Pero pinagay ko rin po doon sa ating treasurer na para na siya magpaakot. Ang ginawa naman niya, kung rin busy po, inilagay niya po sa group natin. Eh, hindi naman po akalain na hindi naman po. Tapos balik-baliktad po yung intindi. Ang intindi po, ang fasting ay 3 o'clock. So, ang alam po, 3 o'clock po yung prayer and fasting. Eh, yung 3 o'clock po na yung tapos na noon. Kaya yun po yung nangyari. Kaya ito pong ating mensahe na mula sa Panginoon ay tuloy na nagbibigay po sa atin kung paano tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kung makita po natin, siyempre tayo mga magulang, kapag ang ating mga anak ay mayroon takot sa Panginoon, hindi ka mangangambang magulang sa iyong mga anak dahil ang mga anak ay mapapatuto at mapapatuloy ang buhay. Tama po ba yun? Kapag may takot ka sa Panginoon, kapag may takot ang isang tao sa Panginoon, ay nagkakaroon siya ng kapayapaan sa buhay. Wala siyang maraming alalahanin. Wala siyang iniisip o iniintindi ano pa man. Nakakaiwas pa rin po siya sa masama kapag may takot ka sa Diyos. Eh paano kaya kung wala kang takot sa Diyos? Sarili mo yung sinusunod. Yung gusto mong gawin, ang iyong gagawin. Kaya kailangan tayo, mayroon po tayong takot sa Diyos. Yan po ang number 1 na kailangan natin na magkaroon tayong takot sa Diyos para po tayo ay maituwid ang pamumuhay natin. Example ang anak natin. Kapag yung anak natin ay natutong sumunod sa atin at mayroon takot sa magulang, ano nangyayari sa mga anak? Alam niyo ba yung tamang-tamang kayang-kayang madisiplina ng mga anak, ng magulang yung kanilang mga anak? Bakit? Tanawin lang ng magulang yung kanyang mga anak, alam na yung gagawin ng mga anak. Pero kung walang takot yung anak mo sa'yo, kung ano gusto gawin ng anak, tinatawag mo na, iinusan ka pa, dadagugan ka pa, dadaragan ka pa. Pero kung ang iyong anak ay may takot sa magulang, tanawin lang o tawagin lang ng isang beses, alam na kung ano yung gagawin ng anak niya. Ano yun? Biyaya at pagpapala ng isang magulang ang anak na may takot sa kanya. Tama po ba yun? Biyaya ng magulang. Pag may takot ang anak sa kanyang magulang, karunungan. Magkakaroon ka ng karunungan. Bakit ka magkakaroon ng karunungan? Kasi bibiyaya ka ng Diyos na sapat para maging matalino ka. Ano yung para maging matalino ka? Una, yung buhay mo maayos. Tutulog ka ng landas ng lakad mo, maitutuloy yun. Paano ang paraan? Mayroon kang kailangan takot sa Diyos. Di ba? Kinalulugdan ng magulang ang anak na masunurin at may takot sa kanya. Nagiging masunurin tuloy yung mga anak na may takot, no? Sa mga magulang. E di kasi ito pa kaya po ang Diyos. No? Di ba? Pagka yung anak mo sumusunod sa'yo, may takot sa'yo. Di ba pag sinabi mo anak na, Nanay, gusto ko ng ulam na gano'n. Hindi naman nanay ko, yung anak napakabait, talagang masunurin. Ang di malo, bibili lang ko, ano anak ang gusto mong ulam? Ano gusto mo? Kagad yung magulang,
nakakabibili kagad ng pagkain para sa anak niyang minamahal o anak na masunurin. Eh sino ba po kaya ang Diyos? Kapag ang Diyos, tayo ay mayroong takot sa Panginoon, ang Panginoon po, hindi ka pagkukulangin. Itutuwid ang landasin mo o ang daan na patungo sa Kanya. Ang buhay mo, mababago, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng buhay na kaaya-aya, at alam din ng mga tao, kaya sabihin, ay yan mga Kristiyano. Eh paano kaya kung wala kang takot sa Diyos? Sarili mo kagustuhan yung ginagawa mo. Makita ka man ng mga tao, nako, yung ba yung Kristiyano? Tingnan mo nga, ano ba yung mga pinagkagagawa niya? Di mo ba? Nakakaano naman po, yung mga tao na kung saan ay talagang kailangan natin na mayroong takot sa Diyos, kailangan natin na nagpasakop sa Diyos, kailangan na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi alam niyo po ba, dito sa lupa, ang Diyos natin na tinitingnan natin yung salita ng Diyos, hindi yung mga magulang natin. Kaya pag ikaw ay masunod sa magulang, may takot sa magulang, ano mangyayari sa buhay mo? Hahaba ang iyong buhay at hindi lang yung pagpapalain ka pa ng Diyos. Eh kasi kung hindi mo maiibig at mamamahal ang iyong mga magulang dito sa lupa pa lang, eh gaano pa ang Diyos na hindi mo nakikita na dahil siya ay Diyos ng Espiritu, paano kung hindi mo na nakita, hindi mo masusunod yun. Kung sa magulang pangalan na nakapagsasalita, napapangaralan ka, hindi mo masunod. Eh kasi pa ang Diyos na hindi mo nakikita, masunod mo. Amen? Wala po sa topic yan. Kaya yun po, ako po ay una na natakot sa Panginoon kasi pananagot ako naman po lahat kung ano po yung magkulang sa church. Yamang ako po yung nakakasiwa sa iglesia. Alam ko po naman malaki yung pananagutan ko, pero may pananagutan din kayo. Hindi lang naman po ako. Ginagawa ko po yung kailangan kong gawin. Sabi ko nga po sa isang kapatiran, kailangan makarating pala ako kasi wala ka pala. Natin si Rachel. Baka nabutan lang kasi ating bilingan si Alerta, sabihin yung pa yung church na ang report ko maganda, kasi maganda ginagawa ni Lord, maganda yung ganit mga report. Pagkatapos makita ng national, dadalaway nasa loob ng church. Natakot po ako na sa Panginoon na hindi ako makarating sa gawain na kahit isa lang po ako nandun, at least ako yung nasa gawain ng Diyos bilang naglilingkod. Kaya po, ang ginawa ko, sabi ko, sige nga, kahit ba, pinipigilan ako, ang daming virus na nagkalat, napakamatinding virus, pag dinapo ako ng virus na yun, patay ka agad dyan. Kaya naku, huwag ka nang tumuloy, ilang mo na sa kanila, sabihin mo na hindi ka pwede, wala ka pang saksak. Sabi ng anak ko, bakit ma-receive ko po yung na yun, nasa 7 o'clock, malayo na po ako sa amin. Kaya po, ng mga time na yun, sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa akin. Alam ko kung balot ako ng dugo na Jesus. Alam ko, ingatan ako na wala nang sisihan, wala na kung ano-ano pa man. Basta alam ko, naglilingkod ako at sumusunod ako sa iyo. Alam niyo po ba, nagputot lang po ako. Alam niyo may putot? Sino nakakaalam na salitang putot? Ang ibig sabihin ng putot, short. Nakahanda po ako sa lumakoy sa ilog, sa dadaanan. Nakahanda po ako na sa ulan. Nakapambasa po ako ng ulan at nakahanda rin po ako na tumawid sa ilog kung kinakailangan ko po. Marating ko lang po yung gawain na ayokong masabihan na kasi po, ganda po kasi mga report May mga report po ako kahit sa Zoom, kahit na lang po sa mga video call. May mga report po kami sa district o sa national. So kung makita po sa report ko gano'n, pagkatapos sa ganitong pagkakataon, gawain pa ng national, hindi po. Kaya ako ayon sabi ko sa Panginoon, sige, ano man po yung mangyari sa akin, kung hanggang saan yung sasakyan, doon na lang po ako lalakad at kung kailangan tumawid ng tulay, tatawid na po ako, kaysa naman po ako pagkulang sa gawain na hindatang sa akin ng Panginoon. Talagang, purihin po ang Diyos, nung ako po ay nasa sandaritang bumaba na po ako. Sasakay na po ako sa jeep, punong-puno po ang jeep. Digit-digit na yung mga tao. Abig ako, nasasakay pa rin. Alam, social distancing, digit-digit na wala na yung harang-harang na dati may plastic. Ngayon wala na po yung digit-digit na yung mga tao. Ayaw pong umalis at kulang pa isa, ako yung hinihintay. Ako na lang ako po ay sumakay doon sa jeep na yun. Sigit-sigit, siyempre nakaganyan. Siyempre naka-face mask po ako, naka-face shield.
ano, amin ko na lang, nakababang manggas. Nakamedyas po ako. Hello? Para po wag kung ano man yung mga virus na ano, wag po akong kapitan. Yun po yun. Sabi ko, Panginoon, yung pag-isakay ko sa dip nito, balutan niyo po ako. Lagi po ako nagpapapagod sa dulo ni Jesus ng paglalakbay ko na yun. At sabi ko po, magandang panahon ang isang manguna at isang maghari para kayo makarating ng maayos sa pupuntahan ko. Praise God po, nung ando na po sa may pagbaba ko na sandalitan, sumisilip pa lang ako yung araw dito sa banda. Dito sa may banda dito, sumisila yung araw. Samantalang sa amin, umalis po ako umuulan. Kaya ang pinangatid sa akin ay truck. Yung dump truck. May dump truck na babahan maliit sa amin na sasakyan. Kasi kotse po namin, na yung gulong po ay palintin. Baka kung ilayo, mahirap po. Kaya ang sasakyan po namin yung dump truck. Pero meron po naman din po yun. Yung doon po ako nakasakay hanggang paan ko. Yun po, tinawag po yun. Pagdating naman dito, puring na Diyos, wala namang ulan. Tapos sumisigat ang araw. Pagka init-init, ako naman ngayon, naiinitan. Ano-ano po. Pero, may ginawa po ang Diyos. Makita po doon, ako po sobrang takot sa Panginoon. Kaya, yun po, ginawa ko po yung dapat nang gawin at sumusunod po ako ng maayos sa Panginoon. Ay sabi pa nga doon, puro tayo ng ilustrasyon. Mapalad ang mga taong o mapalad ang mga magulang na kahit walang material na ipinagyayabang, pero may anak na masunurin at mapagmahal at hindi nagdadala ng problema sa tahanan. Mapalad yung nanay na yun. Kahit wala silang maraming material na bagay, masunurin lang, mabait, at mapagmahal, dahil pa niya mayaman. Di po ba? Dahil pa niya may mga material. Yung may mga material na makita natin yung mga mayayaman, no? Hindi nagkakasundo kung paano may alaga si Pastor doon. Makakayaman, donya. Talagang ang mga anak puro professional. Talagang nasa ibang bansa ang mga angkan. Talagang, so, angkang mayaman, lahi ng Egypt. Pero, hindi sila masaya. Itinakwil siya, wala siyang tinala sa DSWD, doon inilaga, naputulan sa ng paa, hanggang sa nagpunta niya. Abay pagto dinala niya inuwig dyan sa church, kay Pastor Rodrigue, at pagkato siya inatid, at inalis doon, siya magpapakamatay na lang. O sabi ko, bakit magpapakamatay ka? Marunong ka pa sa Diyos mo, ano yung looban sa'yo? O, bakit sinasabi ko, ang nagpapakamatay, walang sinasabihan? Sabi ko, kung ikaw magpapakamatay, hindi mo dapat sinasabi yun. Kasi kung magpapakamatay ka, di napigil ka. Diba? Kumbaga po, inaano ko, ayoko nung salitang mga ganyan, no? Kaya sabi ko, kasi po yung tao na yun, alam niyo kung bakit naging gano'n ang buhay niya, mga magulang, mga anak, asawa, mga kamag-anak, lahat. Alam siyang relatives, alam ang isa na kumugtog sa kanya. Bakit ang tanong? Sabi ko, ang tanong sa iyo, bakit magulang mo? Bakit anak mo? Bakit asawa mo? Bakit mga kamag-anak mo? Kahit isa, walang ibig kumugtog sa iyo. Alam niyo ba yung naging dalang? Kasi po, binigyan siya ng 5 milyon na puhunan ng kanyang magulang. Pagpatay niya ng bahay, pang-business, pambili sa sakyan. Ano ginawa? Pinang-drugs. Sari-saring babae ang tangay niya. Inamin naman niya yun. Yun, nasumobra ng galit yung mga magulang, nilahi pa namang itik yung ama. Kaya, ayun, parang siyang itinakoy, pati sa mga kamag-anak, itinawag daw na silang taguog sa kagabi. Kaya yung tao na walang takot sa Diyos, gano'n ang kakauhian. Yung mga magulang din, wala rin takot-takot sa Diyos. Yung anak niya, sa halip na sila yung magturo, magtuwid para mabago yung buhay, hindi nababago dahil nga po wala silang takot sa Diyos. Kaya magulang na may anak na masunurin, mayroong anak na mabait, at mayroong anak na mapagmahal, magpalad kang magulang. Amen? Kahit walang material na bagay, kahit ng bahay mo lang kubo. Alam niyo ba kung minsan yung kubong bahay? Yung kubong bahay kompleto yun, minsan sa awit, bahay, kubo, kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari. So, sa bahay na munti, nakubo yung bahay, maraming halaman na itatanim na mapagkain din ng mga gulay.
So, mayaman na yun, kahit na ano. Eh, yung mayaman, lahat ng kinakain nila, may puro cholesterol, puro nakaka-high blood, kaya sandali lang, namamatay. Kaya mapalad na yung nasa bahay ng kubo. Kasi yung nasa bahay ng kubo, mga gulay ang karaniwang mga pinagahan. Kasi wala silang pagpili. Kaya gulay, so, ang pakaba ng buhay. Tama ko ba yan? Sino may tanim na gulay sa bahay? Wow, wala kayong tanim. Kasi wala namang kayo tatandaan. Kasi mainit. Alam niyo ba, meron akong sasabihin sa inyo. Isang kung paano kayo na walang mga taniman, na wala kayong mga lupa, na wala kayong ano. Kung gusto niyo talaga, alam niyo ba si Pastor Roderick, ang daming lupa sa amin. Pero kung mga siguro minsan nagagalit din dahil nga yung kanyang tinatanim sa labas ng bakura namin, amin naman lupa. Walang baryo, ng barangay o ng bayan. Pagkain ng lahat ng bayan, lahat ng magdaan, kuha na lang ang kuha. Ang ginawa, alam niyo ba, yung paso, nilagyan ng lupa, nagtanim ng kamatis, nagtanim ng sili, nagtanim ng talong, marami siyang tinanim sa paso. Yun po. Kaya tayo, yung alam niyo ba yung samento, yung balot, huwag yung sisindihan. Yung mga walang lupa, na walang lanim sa halaman. Ano lang po, pwede yung pwede kayong kung saan malayo, mayroon kayong makuha ng lupa, may sasakyan kayo, kahit na motor, sidecar, pwede nyo lagyan ng lupa yun, pwede nyo tamnan yun ng gulay. Yung halimbawa, okra, talong, kamatis, sili, yung pagsapaligang. Nakakaano kayo nun, makakatanim kayo. Alam mo yung sa pandemic, sa panahon na ito, kailangan natin na maging gano'n na alam natin na gumawa ng paraan sa buhay natin kung paano tayo po ay mamuhay ng mayroong konting hindi puro gastos. Kailangan naman meron tayong sanay na hindi tayo puro bibili-bili. Marunong tayo magtalim. Bigyan natin ng tanim pagtatalim ng mga gulay para po yung mga panlagay na hindi na natin bibili. Ang bibili na lang natin no? Or may puno kayo na sampalok, pwede mura. Alisan mo ng dahon magulang. Alam niyo ba sikreto doon? Ako po ang sikreto ko sa dahon ng sampalok namin noon. Ang inaalisan ko ng dahon ng magulang para sa pagmura. Ganun po. Para po, mayroon po tayo magamit. Amen! Walang kasing saya o ligaya ang buong pamilya na maitakot sa Diyos. Kung ito na magulang, mga anak, mga manugang, mga apo, ay maitakot sa Diyos, sila ay nagkakaisa sa isang espiritu. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Psalms 133. Kaya kailangan po yung anak natin, mapalad kayo na nakakilala sa Panginoon kayong mga magulang. Dahil kayong mga magulang ang humubog sa inyong mga anak para po sa gayon. Kayo yung anak ninyo, pag nadala ninyo sa Panginoon at nagkaroon ng takot sa Diyos, napakaligaya at napakasaya, walang alalahanin na magulang. Pero pag mayroong isa na naniwalay, sakit ng ulo ng magulang niya. Kapag hindi alam takot sa Diyos. Kaya kailangan, pag-isahin mo ang laman ng ating puso. Pag-isahin mo ang laman ng ating isipan. Bigisin mo na iyong pag-ibig. Bigisin na iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka. Saan? Sa ating buhay. Jesus, maghari ka sa aking buhay. Parang pag kinanta mo, nakaka-relax kapag yung pamilya mo, buong mo sa bahayan, ay mayroon takot sa Diyos. Nakakatuwa po na, alam niyo po ba, ito po hindi po yung kasama sa topic dahil ito po ay nakabukod. Hindi ko po ito kaninang maga lang po ako nag-pray, nag-devotion, at talagang kita ko po yun, yung mga salita na yan na binigay ng Lord, na talagang nakakapagpaligaya sa isang sambahayan na ang mga anak, mga manugang, mga apo, asawa, ay mayroon takot sa Panginoon. Kasi
Kapag tayo po ay walang takot sa Panginoon, yung gusto natin, yung gagawin natin, ano yung gusto natin? Puro kalayawan yan, yung gusto natin masaya, gusto lang ang gawin, kundi magsusundo. Ano po? Wala nang ginawa, kundi magsusundo. Nalilipasan na ng gutom, wala na, sakit pa yung makikita dyan. Kasi sundot na sundot. Bawat oras, nakahawang po sa cellphone, abot ang sundot doon. Ano po? At minsan nakakatulong ako, gawin ko po ang cellphone. Pagkaraniwan ko pong ginagamit ang cellphone ko umaga at saka gabi sa oras po ng devotion, ng ating pagbabasa at kumisan din po minerienda. Yun po, hindi ko po ginagamit kung saang bagay ang cellphone. Kaya ang cellphone ko po, wala po akong walang pindutin, kundi message, yung text, tawag, saka minsan po yung awit na ngayon pa ba, hindi pa ako magpaturo, hindi ko po kaya ilipat. So, hindi po ako masyadong marunong sa cellphone. Nga isang araw po yung nasa, group ba yun? Nakagawa ako ng group, puro baliktad. Sabi ng message sa akin, ano ba yung ginawa mo? Puro baliktad at lahat po sila na-send, na-isend. Apura naman ako ng mawin, nangawin po ako sa pagbubura ng mga nailagay na yun. Hindi ako sanay. Dapat napuntahan ka ako lahat, itinuturo mo na anak ko, nasa Manila sa lang, tinuturo sa ng ang pangit na bisote. Ito si Irene naman, sabi ko, ikaw na lang hindi rin matutunan. Si Pastor din, hindi rin matutunan. Sabi ko, hindi ko na nga yung sindihan mo aking cellphone kasi ano yung naipasa, lahat naman po napasahan. Kaya kung makita po yung mga cellphone nyo, may mga bra, yung po yun. Nakita mo yung sister. yun. Silang lahat na nasa messenger, ay nagkaroon po ng bura-bura na gano'n. Hallelujah! Thank you, Lord. Lumapit na po tayo sa ating pag-aaral. Panginoon, salamat po sa pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga po, samahan mo po kami. O Diyos na maipaliwanag po ito at maunawaan ang mga salita mo. Magsilbing aral po sa bawat isa sa amin kung paano kami po ay magkaroon ng takot sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ano po mga Spirit ng hadlang, Spirit ng pagkaantok, Spirit, Panginoon, ang mag-isip, ng-isip sa labas, kundi, Lord, sa pangalan ng Jesus, sinasaway po yan, kundi i-focus, Panginoon, ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos upang sila po ay may matutunan at ang mayroon pong magaling sila sa kanilang mga sarili-sariling buhay. Sa pangalan ng Jesus, pagpapala, karunungan po ang makamit nila. In Jesus' name. Amen. Amen! Amen! Wala pa kayo lang sa pangalan. At sabi po sa kawikaan, Proverbs 14:26. Sorry po, yung salamin ko po nalalaglag, tsaka hindi ko po ito masyadong kamata. Hindi ko pa po napapagawin salamin ko. Wala po ito. Kaya medyo po ako sa pagpapasa po. Sabi po sa Proverbs 14:26, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, naghahatid ng katatagan sa buong sambahayan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon nitong malalayo sa kamatayan. Kung makita po natin dito, yung mga tao na kung saan na may takot sa Panginoon, makikita po natin sa mga talata na yan. At sabi pa rin po, babayan po natin balikan. At sabi pa po doon, purihin ng Diyos, mapalad ang mga taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Makikita po natin yung mapalad. Mapalad, pag sinabing mapalad ka, isang ibang klase na, pinagpala ka na ng Diyos pag sinabing mapalad ka. Saan? Sa mga bagay na makatsyos. Sa lahat ng bagay sa iyo. Pag sinabing mapalad, ibang klase. Iba po yung term na sinasabi na pinagpala ka lang basta. Anong pinagpala? Kailangan sabihin sa pagpapala mo, kailangan maging mapalad ka. Sa pagiging mapalad mo, marami kang makukuha at maraming biyaya si Lord na ibibigay sa iyo sa pagiging mapalad. Ano po? Nananulog sabi po doon, pag tayo po ay nagkaroon po ng tao na may takot sa Panginoon, ay malugod na sumusunod sa kanyang mga utos, ikaw po ay isang taong mapalad. At sabi po doon sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at ang mga nakikinig sa propesiya nito ay tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap.
Kung makita po doon, nakikita mapalad daw po yung mga bumabasa. Ibig sabihin po, mapalad din po yung mga tao na kung saan nagbabasa o nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Bakit? Thank you po naman yung mga. Alam po ako para wala ako sa ano. Marami po akong hawag na kami. Gusto ko kasi may malamig. Hallelujah. Kaya po, sabi ko na mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Yun. At yung may takot at sumusunod sa kanya ay nalulugod po ang Diyos, sabi po sa Psalms o sa Awit 112. Kung makikita po natin at babalikan po natin yung topic na doon sa Proverbs o Kawikaan 14:26-27 na ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. Sino po ba yung merong kapayapaan dyan? Parang iisa? Yung taong may kapayapaan, sino ba yung may kapayapaan? O may takot ka kay Yahweh pag gano'n. Pag kami kapayapaan ka, meron kang takot sa Diyos. Kasi kailangan yung tayo may kapayapaan, hindi yung puro isip ng isip para bang hindi makatulog. Ako naman po, nung gabi, hindi po ako nakatulog, pero hindi dahil sa wala akong takot sa Diyos. Ako po hindi makatulog, iniisip ko na ako yung magtuturo kasi aasahan ka ako doon na pag ako'y nagpunta ron, ako yung magtuturo. Ako yung aasahan pag nagpunta ako doon. Ganon kasi salita ako eh. Ayoko namang baguhin kasi parang na akong papabago ng isip na sabihin ko na, hindi, kala ko pumunta ron, ikaw magturo. Eh siyempre, mahirap din po. Alam ko po kung paano gumawa ng turo, hindi ganon bilis at hindi ganon ano. Ako kasi ayoko ano yun? Meron pong pwedeng magturo na pwedeng mabilis gumawa. Pwede mang Google daw, pwedeng Google. Yung iba po mga kasama ko nag-google. Eh siyempre, pag nag-google ka, hindi na sa'yo yun. Hindi na galing sa'yo. Hindi yung kalob sa'yo. Kasi namamaris ka lang. Kailangan talaga ikaw, magsaliksik ka, ikaw yung mag-aral, ikaw yung nanggagaling sa puso mo, na ipinagkalob ng Lord, yun ang gamitin mo. Kaya, hindi po ako sanay nun. Nag-google. Pero natutunan ko naman po siya dahil ako po ay tinuturuan. Maraming nagtuturo sa akin nun. Kaya lang po, hindi ko po masyadong matanggap na ako magmaris. Maliban na nga lang po, halimbawa, meron akong verse na kailangan kong sundin, no, hanapin na kaysa maghirap ako, i-google, makikita naman po yun. Pero, pagkaraniwan po, hindi po ako kumukuha doon. Ako po talaga nag-aaral. Kasi, mahirap po kasi yung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano nakikita natin dyan sa pagkatakot kay Yahweh? Una, ano yung nakita dyan? Nagdudulot ng kapayapaan. B, naghahatid ng katatagan sa buong sambahayan. Wow! Naghahatid ng katatagan. Paano ba yung katatagan? Sa iyong sambahayan. Halimbawa si Brad, si Pastor Jojo, nung unang makilala sila, si Sir Wayne, hindi siya ganong kalago. Masyadong mareklamo pa siya noon kasi siyempre, kasala ko yung napapaaral sa mga bata, walang trabahong regular si Pastor Jojo. Ang pinagkakabalahan niya ng Word of God. Nagagamit, puro na lang ikapunta doon. Inuuna pa ngayon, sa mata lang ako dito. Init na init, tahi ng tahi. Kailangan natin ganito, ganyan. Sabi ko, sister, huminahon ka. Alam mo kapag inuna mo ang Panginoon, hayaan mo yung asawa mo, mapalad ka. Kasi yung asawa mo, nakakilala sa Panginoon. Ayun po, sa kagaganon ko sa kanya, nag-iba na espiritu niya. Sinamahan niya, gusto niya ka, pastora. Sige, sasamahan po mo kayo. Kung gusto niyo po mag-evangelize, siya pa yung nag-encourage sa akin para ako ay lumabas at makapag-evangelize. Ganun nga po yung ginawa ko ng mga panahon. Sige, naghahanap na ako talaga ng kasama na mag-evangelize, na magbabahay-bahay. Doon po nagsimula na lumalim yung kanyang relasyon sa Panginoon at yung kanyang asawa, hinayaan na niya naging panatag ng kalooban ng kanyang asawa. Dahil yung asawa niya, nabawasan yung gano'n sa kanya. Nabawasan yung pagsisi, nabawasan po yung kasi at hanggang ngayon, nawala na po yung kasi talagang yung maglingkod siya doon. At nang malakunan, pati na siya. Lagi ko na siyang tangay. Lagi ko na siyang tangay
sa gawain ng Panginoon. O siya naging busy natin. Kaya po, napakapalad ng isang tao na meron kapanatagan ng kaisipan. Di yun, nung pareho na silang nasa Panginoon, naintindihan niya yung sitwasyon ni Pastor Jojo, naintindihan ni Sister Wen, kaya ngayon, yung kanyang kalooban ay ano? Pumanatag. Wala na siyang agam-agam, natuto na siyang magtiis. Kung ano yung isang tuyo ay pwede nilang pagsaluhan, kung ano yung isang isda na pwede silang pagsaluhan, kung ano yung konting mayroon sila, natuto siyang masyahan. At ngayon naman po, bilang sumunod sila sa Panginoon, i-bless ni Lord, hindi hinayaan na kumain ng isang tiyo, hindi hinayaan na kumain ng isang isda, kundi ngayon po silang lahat may trabaho. Natapos yung anak niya sa pag-aaral, tapos may mga trabaho na rin po. Kaya ang kanyang kalooban, panatagan yung kalooban. Awit yun, awit na ginawa ni Pastor Cesar yun. May kapanatagan, no? So, yun, tayo, kasi alam niyo kung bakit nagkaroon siya ng kapanatagan? Bakit? Hello? Bakit po nila naranasan nagkaroon sila ng takot at kapanatagan sa Diyos? Dahil sumunod at mayroon silang takot sa Diyos. Sumunod sila sa Panginoon. Hindi nila inisip na mamayang tanghali wala akong ulam. Kamukha ni Ate Glo noon. Si Ate Glo na ni Mama Dani, wala silang pera noon. Talagang wala silang pabili ng ulam. Yung pera nila, wala din silang pera. Ang layo ng kanilang doon, sa building doon, sa may JOM. Alam niyo po ba ginawa nilang lakad? Naglakad sila mula sa kanila hanggang doon sa dome para lang sila makaaten. Nung pauwi na raw sila, siyempre, hindi na sila nag-isip kasi galing na sila sa church. Buspos na sila, talagang yung biyaya ni Lord ay talagang nandun, alam na nila natanggap nila sila yung umatid. Nung umuwi sila, may humarang sa kanila sa daan. May humarang po sa kanila sa daan. Sino yun? Yung mga tao, binigyan sila ng sitaw. Binigyan sila ng maayong ulam. Hiningi ko sa Panginoon, salamat, inunay gawain. Yung lahat na kulang sa kanila, dinaragdag ni Lord. Yun po yung kabutihan ng Panginoon. Kaya, napakamasarap. Yung tayo po ay mayroong takot sa Diyos at magkakaroon pa rin po tayo ng kapanatagan. Hindi masyadong nag-aalala. Hindi masyadong nag-iintindi. Hindi yung mainit ang ulo. Kasi nakakainit ang ulo yung walang ulam, walang pambili. Gusto mo bumili ng ulam? Wala. Gusto mo pakainin na masarap yung anak mo? Wala. Ano kailangan dito? Magsikap ka, Ginoong at ginang. Hindi ka laspag. Hindi ka yung, kung ano yung meron ka, halimbawa, kumita ka ng 500 isang linggo. Ano ba yung kaya mong i-budget? Huwag kang gagastos ng higit doon. Ewan ka kasi minsan mayabang tayo. Lalo may panahon. Gagawin pa, mangungutang ka sa para lang may maipakain sa panahon. Kung isang po kayabangan ng tao, yung di po ba, ng pride, minsan yung pride, yung may ganun. Sa kanong pinakain lang masarap yung panahon, yung mga anak, pinakain lang tulo. Tapos yung panahon, pinakain ng karne. Pambihira. Yung natutunan ko yun sa Panginoon. Sabi ko, hindi. Kaya ako, kung ano yung the best na pagkain sa mga anak ko, yun ang papakain ko. Hindi kung kailan lang yung may bisita ka. Di ba kainin mo masarap yung bisita mo, pakainin mo rin masarap yung anak mo, pamilya mo. Meron pa. Minsan tayo, hindi tayo makatanggi. May araw ng gawain, hindi ka makatanggi nakakahiya naman. Natanggihan ko to kasi malapit kong kaibigan, kamag-anak ko pa. Merong birthday yan. Naku, huwag kayo kang hindi pupunta kasi ikaw yung panahon pantangan dito. Ikaw yung panahon mo talaga. Talagang kahit may ministry sa loob ng iglesia, kinakalimutan mo na sa isang tabi, yung iglesia. At ang inuuna yung masarap na pagkain, hindi niya alam yung kinakain niya doon. Nakakapagbigay ng taas ng yung presyon. Ayun, tapos cholesterol, tapos nakakataas ng dugo, nakakapagbigay sa atin ng yung sakit. Samantalang kaya po, kailangan tayo yung iisipin, ang mga anak ng Diyos, pag may takot ka, binibigyan ka ng karunungan ng Diyos, kasi sa pagkatakot sa Diyos, yung unang ibinibigay sa atin yung karunungan mula sa Kanya. Pag nagkarunungan ka, lalawang yung isip mo, hindi ka masyadong magagalitin. Hindi ka masyadong manipis, hindi ka mapaghanap, hindi
ka masyadong sakit, hindi ka self-righteous, hindi ka, yung, hindi ka marangot, hindi ka, marami na. Kapag may takot ka sa Diyos, marami kang magagawa dito kapag ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi lang yan, magkakaroon ka pa ng, yung paghinga, parang alam niyo ba hinga na matiwasay? Yung may kapanatagan, alam niyo ba yun? Yung may kapayapaan, ano yung hinga nun? Para bang, kasi kung minsan ako, yung hinga ko, nung nagkasagad ako, hinahabol yung hinga, parang nahirapan ako, parang may bumabara, parang, pag hindi ako gumano, parang ayaw hindi mo hinga, hinahirapan ako. Pero parang gano'n yung tao na walang takot sa Diyos. Pero kapag ikaw may takot sa Diyos, may kapanatagan ka, may kapayapaan ka, alam nyo ba, ang sarap ng hinga mo, parang may fix. Alam nyo may fix? Alam, tutunan ko sa kanya, gusto nang pagkatira ko sa Diyos. Ano kaya ako? Ba't kaya ako siya? Meron lang. Ikaw tinatantao ako, ba't patanda? Ang dami nga ako nakalagay mo. Hindi niya alam, pinag-aaralan ko ba't meron siya. No? Nakita ko, yung rawa, kinukuha na gano'n kasi. Sabi ko, meron akong fix na binigay si Nessie. Nakakatawa po, may natututunan din ako dyan. Kahit na hindi siya umigibon, hindi rin ako umigibon. Yung kilos lang, sa kilos, tsaka yung ginagawa, pinatutunan po ako, nagpunta ko doon. Nakita ko yung fix na ginagawa. Ang ginawa ko din, siyempre, di ba, may sakit po ako nung nasa kanila ako, buti ako tinanggap eh. May sakit pa po ako, di po ako halos 50-50 pa lang po yung kung galing ko noon, di pa ako masyado. Yung po ako, ang ginawa ko din yung kanyang gano'n, sabi ko, meron siya nabibili sa akin. Ayoko na makunin yung kanya, siyempre, kanya yun, no? Baka mamaya yun, ang ginawa ko rin sa akin. Nilagay ko noon. Kasi yung Biggs, ang sabi nila, kaya daw natuyuan ako ng pawis, nagpapahilot daw ako kay Ate Milene. Nahilihilot daw sa akin yung Biggs. Natuyo daw siguro si Pungpong. Nagtataka ko, nasaan ba yung natuyong sipon? Alam na ko sipon. Sabi ko, wala naman ako sipon. Hindi nga lang na parang natin, alam na ako sipon. Ang ginawa, kahit na wala po ako sipon, yung paghinga, pag wala lang nilagyan mo ng Biggs yan, kahit wala ka sipon, pag huminga ka malamig yung mamaamoy mo, masarap po namin mentol. Yun, nakita ko siya. Sabi ko, may mga ganyan-ganyan sa may... dahil pa nga ako katanda mo na wala akong mga ganyan nakalagay sa ano. Wala pa si Dennis. Si Dennis marami nakapabol sa'yo. Hindi fix, kating ko. Yung nilalagay niya dito. Yun po nakakatulong. Siguro, ano na nila na yun, pag naramdaman may masakit, pwede na nilang gamot yun. Paid nila yun, paid na. Pero nakakalis ba yun ang sakit? Siguro, dahil doon sa lamig, yun po yung nararamdaman nila. Kaya yun po yung, meron tayong kailangan, kamukha natin na kung ngayon ay pag-aalinlangan pa rin po tayo sa Panginoon na talagang hindi tayo sumusunod ng 100%, isipin naman po natin si Lord na para po tayo ay magkaroon ng kapanatagan sa buhay natin at magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kasi pagka meron ka nun at bibigyan ka ng katalinuhan ng Lord, kapag binigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon, matutuloy yung pamumuhay mo. Yo, kampayan, no? Sa mag-asawa, mamaya ko na po kayo entertaining, hindi po kayo kilala. Pero alam niyo po, biyaya ni Lord, narinig niyo turo. Alam niyo, tanim sa puso niyo yun, kaya kailangan hubugin niyo yung anak ninyo, maliit pa lang hanggang sa lumaki, para magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, at pagka nagkaroon ng ganon, kayong magulang ginhawa. Bakit po? Yaman niyo yun. Ang magulang na maayos yung pagpapalaki sa mga anak, ginhawan niya, kayamanan niya yun. Hindi kaya ipagpalit sa mga material na bagay yun. Amen? Amen? Alam niyo po, pag naalala ko yung mga masubuhay na anak, Diyos ko pa, ang ganito, titigas ng ulo, kawawa naman, kailangan ako mahubog yung mga bata. Kung minsan meron pa ako naalala, na yung apo, minumura yung nanay. Yung minumura, tuwang-tuwa yung nanay, tuwang-tuwa yung tatay, tuwang-tuwa yung lolo. Kasi first time na apo, wow, sabi ko, alam nyo, mali yan. Taklo ba kaya makasuntok yung uso niya? Ngayon pa lang, huwag mo na kaya masuntok yung uso. Turuan mo na lang tama, huwag kang magpamura dyan. O, di ba ng mga lolo, minsan konsentidor. Ako po, hindi konsentidor, nananapot po ako. Ako po, hindi konsentidor sa ako. Pag po nakita ko mali yan, silang magulang, hindi nila kayang
paluin ng anak nila. Ako, namamalo po ako. At nagbibilang pa po ako. Pag sinabi ko na 1, 2, 3, at hindi ka sumunod sa akin, halika, lumapit ka, hindi ka pwedeng hindi lumapit sa akin. Pag hindi ka lumapit, alam mo na mangyayari sa'yo. Isa. Sabi ko, dalawat kalahati. Pag dalawat kalahati at wala ka pa, pag bilang mo ng 3, tiyak, hindi palo ka. At hindi lang palo, pagkapain ko pa siya. Sabi ko, alam mo kung bakit kita papaluin? Hindi ba winarning na kita? Sinabi ko sa'yo na pagbilang mo ng 3 at hindi ka sumunod sa akin, tiyak, papaluin kita. Eh, hindi ka sumunod. Kaya ito, masakit ba? Hindi iyak, ay nilalakas mo iyak. Pag nilalakas mo iyak mo, ilalakas mo yung palo sa'yo. Kaya isang palo lang, hindi na uulitin. Kasi masakit yung palo ko. Pero minsan lang yun sa apo ko, hindi na mahulit. Kasi alam niya, pag bumili lang ako ng isa, at ngayon, pag tinawag ko, kahit napakalayo niya, sabi ko, nanay, ano ba? Bakit po nanay? Kung baga po, nasa tamang po mga palaki namin, mga lalaki kailangan disiplina yun, naku, napakahirap. Maraming mga bata ngayon na malalaki na mga Kristiyano matigas ang ulo. Hindi mapagsabihan at lumalabang pa sumasagot sa magulang. Napakasakit po sa isang nanay, isang tatay na sagutin. Lalo po ako, na wala, gusto kong tumawag ng nanay, gusto kong tumawag ng tatay, gusto kong tumawag ng ina, gusto tumawag ng tatay, wala po akong matawag. Bakit? Uli lang lumusta po ako, wala pa rin po ako asawa, so tatawagan po. Kaya napakapalad nyo na mayroon kayong magulang, napakapalad nyo na mayroon kayong asawa. Dahil sa panahon po na hindi po sa anong mga bagay may mag-asawa, pero napakahirap po pala na, kasalanan na po tayo. Basta po, kailangan magkaroon po tayo ng takot sa Diyos para po tayo ay magkaroon ng kapanatagan at magkaroon po tayo na kapayapaan sa buhay. Alam niyo po ba yun? At magiging matiwasay ang buhay natin kapag po tayo ay ganyan at mayroong takot sa Panginoon. Malalayo pa rin po sa kamatayon. Sabi doon, ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon ito ay malalayo sa kamatayan. Malalayo ka pa sa kamatayan pag may takot ka. Dahil bakit? Malalayo sa kamatayan. Kasi tinuturuan ka ng Diyos, itinutuwid ka ng Diyos. Ano po? At siya po ang nag-iingat sa iyo. Sino na dito kahapon? Ano yung natatandaan yung verse sa napag-aralan natin kahapon? Mapakarami natin verse na ibinigay kahapon. Meron yung verse na-focus yung mga nandito kahapon na umatay na sa bunga ng Espiritu. Ang nakita nila doon yung pag-ibig sa kanyang gagawin ng Diyos. Kasi nga naman, sa bunga ng Espiritu, talagang nandun po yung pag-ibig. Nagagawa nila lahat ng bagay dahil may pag-ibig sila sa Diyos. Nakaka-bless naman po yun. Kasi yun po yun. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon para umaba ang ating buhay. Bibigyan ka ng ingatan ka kasi ni Lord kapag may Diyos ka masabi may Diyos, di ba? Kasi kung ako walang Diyos, hindi ako susuong kung sa makakarating. Siyempre, makakatakot naman. Alam niyo ba, nagpunta ako sa talaga lang ako may takot Kaya sabi ko, tinanggap ko itong gawain, hindi ko akalain na pamahirap pala. So, yung sabihin, pag nag-iisip ako nahirapan, pero pag nagpupunta po ako, wala akong mahirap-hirap. Pero may 4 na beses, sa Santa Lucia, pupunta pa ako sa San Miguel, pupunta ako ng Bukawi, pupunta pa po ako sa Manila. May gawain po tuloy. May oras lang po ako, 2 oras lang. Alam niyo ba na dadaan ako iskinitang maliit lang, makita ko yung iskinitang maliit na yon, may dugo, maraming nasa dyan, may dugo, ay nakatulos na kandila. Sabi ko, ako hindi makatiis at ayoko nung nakikita ko ng gamit, hindi ko alam kung bakit. Siyempre, pag nakakita ko ng tao sa pilit, kahit hindi ako tagaroon, nagtatanong po ako, sabi ko, kawalang naman ng habo. Bakit po mayroong kandila doon at may dugo? Ano po ba yun? Aso po ba yun? O tao? Ano ba yan? Ay, meron po na aksidente dyan. Namatay po, pasak po yung ulo. Ganun ba? Sabi ko, kinukwento ko sa mga anak ko yun. Nakikinuwento ko sa mga anak ko, meron palang ganun doon, na pisak ang ulo, ay naku, nanay, huwag ka naman pumunta doon. Meron palang nagkakamatayan doon, meron palang mga nakakatakot. Kasi po yung gawain doon hapon, niya po ako ng 7 o 8 ng gabi. Pag inalim po ako sa daan, nagagabi. Alam naman si Minila, pag gabi, parang araw na yung yung
pastor doon. Pakipagkilala po ako sa pastor doon, nasabi ko, ibigay ko sa kaligawan. Paalam naman po ako na maayos. Yun po yun, number 1, ay pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, naghahatid ng katatagan sa buong sambahayan. Ang pagkatawag kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon ito'y lalalayo sa kamatayan. Number 2, ay mas mabuti na ang mahirap na may takot sa Diyos kaysa mayamang panay ang hirap ng loob. Kung makita po natin doon yung mas mabuti pa rin po yung mahirap na may takot sa Diyos. Kaysa nga naman yung mayaman, kahit na mahirap ka, kung may takot ka sa Diyos, dahil pa mayaman, yung mayaman walang takot sa Diyos. Alam ba yung mayaman, masado yung walang takot sa Diyos? Masado takot nun, sa gabi, ingat na ingat doon, kumuha na security guard. Kumuha na security guard, di ba minsan naalala sila ng security guard nila? Pinapatay rin sila ng security guard nila? No? Yung kay mayaman, minsan ay yung kapitbahay ng mga anak ko doon na may security, yung security pa pumatay doon sa may bahay, na inimbestigahan niya ang pumatay, yung yung security guard. Kaya yung mayaman na yan, talaga mahirap. Mahirap yung mayaman na mata pobre, mahirap yung mayaman na walang takot sa Diyos, masungit, parang hindi madabuhan langaw. Masarap na yung hindi mahirap na, bakit na yung mahirap kaya naman ding mahirap lang kung sabihin, pero alam niyo wala nang mahirap ngayon na mahirap pa. Ngayon yung mahirap, masarap ang kinakain tayo sa mayaman. Yung mayaman na sobrang tipid. Di ba? Pero mayaman na sobrang tipid, no? Pag ikaw katulong ka, hindi ka kasama kumain ng mayaman, yung amo mo, hindi ka sasabay. Pagsisipingan mo muna sila. Pero nakita ko na may kaya sa buhay na may mga katulong na hindi nag-ano ng pagkain. Yung mga anak ko na apat ang katulong, pwede masabi namin kumain. Ang kapilang nila doon, iyahain nilang lahat sa labis yung pagkain. Kasabi namin sila kumain. Hindi sila tinatangin. Tapos yung rep nila, may dalawa yung rep, isa sa kanila, isa doon sa may pampagkain sila doon, yung gusto nila kumain. Hindi sila nilibitahan sa pagkain. Karapalat nga ng mga katulong. Kasi, alalim yung paghangin ako, ang ginawa ko, di manuntot, minsan ako pang nagsisermon. Oy, bago kayo maggawa niyan, kung ano ginagawa niya, galing mo ni trabaho mo bago kayo magsusundo. Kasi pag nandun ako, alam na hinahaya ko lang. Pero wala nabibingasan naman. Kaya, sinagsabihan ko na. Kaya, huwag tayong mga mahirap kaya kahit mahirap tayo, kailangan na kapag mayroon tayong takot sa Diyos, masarap pa yung pero kang kapalakagan sa buhay kapag may takot ka sa Diyos kahit mahirap ka. At kaysa mayaman na panayang hirap ng loob. Bakit sinabi mahirap ang loob ng mayaman? Hindi alam kung saan dadalhin yung kayamanan. Di ba, no? Tapos yung business. Hirap na hirap yung kalooban. Lalo, ang bawa, example sa truck. Akit ako sa trucking. Minsan, siyempre, yung kanilang mga broker, yung kanilang mga taga-singil, yung kanilang mga nagpapatakbo ng truck, minsan ang laki ng kartong, no? Sasabihin, nakikipagtanong, magkano isang biyahe nito? Sasabihin, ay 30, ay sasabihin mo doon sa may-ari ng truck, bedsheet mo lang. Para yung 5,000, para na sa kanila. Ano na yun? Kaalam na ng broker, kaalam na nung nagpatakbo, at saka nung mahawak ng truck. Kaya minsan, kapag hindi ka matalino dyan, na-discover, meron tauhan, at hindi lang nalilig sa lahat. Hindi pa iba sa amin. Meron tauhan ito na pinagkatiwalaan niya yung sa taga-singil, taga-kuha ng biyahe. Alam niyo ba, mas tumami pa tayo punta nung una sa may-ari. Bakit? Nung pala, na-discover, kasi naging kumpare nung anak ko yung nangangasiwa doon, na nagkausap sila, nagkainuman, inimbita, nagkainuman, na sinabi na, pare, sabi niya, ikaw naman, isang taon na, hindi mo lang itinataas yung biyahe. Sabi niya, huh? Pare, alis, sabi mo, isang taon na pare, hindi mo itinataas yung biyahe. Actually, kami sabi sa'yo, pare, mataas kung matagal ko na yung itinaas sa'yo, pare, yung sweldo, yung sa halip na 30, dagdag 35, isa 37, ganun. Naku, nag-init na yun ang punong tenga, hindi niya nakahalataan nung kausap na ganun. Diniscover siya. Nung tinuwid ng anak ko, kung gaano yung nakuha sa loob ng isang taon, 1.5 million. Bukod pa yung dagdag na 5,000 sa truck.
Kaya sabi ko nga, Diyos ko, hindi kahit sino, yun po ay pamangkin po ko, anak po ng kapatid ko. Diyos ko ka, kung ano ba yan, ay dami ka nilang bahay, ganda ng bahay, dahil na pagawa. Alam niyo ba na ano lang eh, bibili pa ng pan, nagmamalaki yung balaki ko kasi bibili ko naman, maraming nalipon yung malugang niya, maraming ganito. Hindi naman ako bibili ko, nakiki-enjoy lang ako. And alam ko na gano'n na nagnakaw siya. Alam kong nilanakaw niya yung ano. Kaya kailangan talaga may takot sa Diyos. Kaya may takot sa Diyos yung magiging ano mo, tauhan para hindi masilaw. Hindi magkaroon ng problema, ng panghirap. Lalo sabi ko nga, pag isa lang ang truck mo, napakahirap kasi walang maintenance. Pag nabagsak na isang truck, nasira lahat, sabay-sabay gulong, napakamahalan. Ilan ang gulong? 24, 30, napakalaki, 28, ilan yung gulong, magkano ang isang gulong. Pag nasira ka isang gulong, ano, susunod-sunod na yan. Na pag nasira, sabay-sabay yun. Pag nasira isa, sunod-sunod na, ilang ano lang yun. Nakita ko, kaya ako ang maintenance sa mga anak ko, pag wala silang bilyon, magpakalungkot nun. Bilyon, maintenance lang sa truck. Kasi ilan yung truck sa gulong lang pag nagkasabay-sabay. At nagkakanda utang-utang, nag-i-issue lang sila ng cheque. Para lang ganyan. Kaya kung paano yung patakbo ng truck, kung ako po ilangin nandun, nakikita ko po na naaawa rin ako sa mga anak ko ng gano'n ang ginawa ng mga tauhan. At hindi ba yun? O kung wala mga takot sa Diyos, nagsisipag siya mo. Ang gagawin mga anak ko, sabi ni Eric, doon sa anak ko isa, Eric, ganun mo rin, drug test, kailangan drug test. Hindi alam ng mga driver at pahinante yun. Diyos ko po, hindi pa mga ano, puro positive, iisa ang hindi positive, pambihira. Diyos ko, puro addict. Sabi ko, anak, wag ka, kaya natuloy ako nagtinda ng bigas. Kaya alam niyo po yung binanta pa ang buhay, no? May pinaalis na dahil na si Pagrat, binanta pa ang buhay, hindi malaman yung anak ko, nang gomo yung anak ko, siyempre may pera, ibinayad, talaga, kung saan ang galing yung talagang pinasaliksik, talagang kung Maynila, pinaliksik lahat po talaga, at talagang pinabantayan kung ano yung nangyari, at may mga security guard din pa rin doon. Nalaman, yung palang isa, na isang driver, nandun po siya pala yung nananakot na nag-text na sa text, na kita, yung ginamit na text po, kahit pala malalaman, kahit na alisin mo yung SIM, makikita po sa cellphone. Kinuha ng pulis yung niya, nung nakita sa ambo, nakita yun, sa Bisaya, umuwi po ng Bisaya, sa Bisaya po siya nahuli. Sa Bisaya, hinuwi siya dito. Ang ginawa, alam mo ba, sa galing nung na sobrang pinantaan, sa harapan nung ko, yung BIR ba yun? Yung humuhuli na nakaka-uniform. Sa harapan nung o yung pinagsasampal siya. Pinagsasampal, lumuluhod, magdo sa ulong, alam ba, kung mga matagal na gintakuhan at gano'n ang ginawa, huwag na nung ulitan pa, ginawa sobrang ba yung manugang ko. Hindi pinakulong. Hindi na pinakulong. Kasi naawa ko sa pamilya, nagmamakawag ng mga anak, mga anak. So, kaya napakamahalaga po ng tao na mayroong takot sa Diyos. Kapag wala kang takot sa Diyos, nakakagawa ka ng mga bagay na talagang hindi kailangan sa buhay mo. Kailangan natin na mayroon kang takot sa Diyos. Pag alam ka matismus ka, naninira ka ng buhay ng may buhay. Nakakapagsalita ka ng hindi maganda, labag sa kalooban ng kapatiran. Sa ng mga tao na nakalagay, nakapaligid sa'yo, nakakasira ka. Pero kung may takot ka sa Diyos, takot ka magsalita ng hindi tama, ng hindi totoo. Tama po ba yun? Kaya mapakahalaga po sa atin kasi yung ikaw ay mapagtiwalaan na may takot ka sa Diyos, isang kayamanan mo na yon, isang nakakapag palubag sa kalooban mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay kasi may takot ka sa Panginoon. Sabi nga sa ni Job, no? Sabi ni Job 28, sabi niya, at sinabi niya sa tao, matakot ka kay Yahweh, magtatamong kaalaman. Ang may takot kay Yahweh ay magtatamong kaalaman, magiging patalino pa kung ang sabay lalayuan. Sabay, ayan pala. Isa ko sa ating sarili. Ay sabi dyan, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. May period, nakita niya, ay may karunungan.
ay siyang tunay na kaalaman. Pag lumayo ka sa kasamaan, magkakaroon ka ng kaalaman. Hindi ka magiging palalo. Hindi ka matatangay ng masasama kasi magkakaroon ka ng kaalaman. Kung mayroon kang takot sa Diyos, kailangan tayo mayroon takot sa Diyos. Ang bawat nakakilala sa Panginoon ay may takot sa Diyos. Amen? Kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, magkakaroon ka ng kaalaman. Pagkaroon ka ng kaalaman, alam mo yung tamang landas na tatakin mo. Alam mo yung daan kung saan ka patungo. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan, sino ang kakasamahin mo. Alam mo ang tamang daan na kung saan yung dadaanan mo ng tama. Ano yung sabi ng Brother Quinn? Para hindi ka madulas. Ano sabi ka hapon sa awit? Anong sambog yun? Sa awit, hapon. Ikaw ang bumasa nun eh. Ang sabi din, kaya pala ang Panginoon, yung ating mga dinaraanan ay hinahawi, Ay sabi ni Rachel, sabi niya, Pastora, alam niyo po, kaya pala Panginoon, ang bilis-bilis nung pagpunta namin biyahe kasi madali-madali kami, ayaw namin mahuli. Kasi kahit nandun sa namin gawain, nagpunta na kami ng Bangla, nagpunta na kami sa may Taytay. Alam niyo po, before tayo, nandito na po kami, kasi 1 o'clock kailangan, meron dito na sila. Alam niyo po, napag-aralan pa rin namin kahapon na yung dadaanan, ang Panginoon pala, okay, yung palang Diyos, kapag ikaw ay iingatan ng Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, yung daraanan mo walang sagapal, lumuluwang, pinaluluwang. Ibig sabihin, yung iba naman yung tumanggap ka sa Panginoon na saan mo gusto dumaan, di ba? Na sa Balongga o sa Kamakipot. Iba po yun. Iba naman po yung dadaanan, yung kamukha kahapon na sila, maagang nakarating kasi alang traffic, yung dinadaanin na hawi, maluwang, sabihin, nakawi yung dalaan, walang adlang. Ganun din po ako na pagpunta ko rito, wala pong adlang. Kaya po, medyo magpapagod po ako ng 9 o'clock, 9, alas 9, Gis po yata, o before, 9:10 siguro na dumating ako rito. Pero kung ako ay hindi huminto sa building, mga 9, nang talagang target ko na makarating dito, makakarating ako. Nagdumi nga kasi, nakasakay na ako sa motor, nung lumingon ako, nakita ko nakabukas yung building. Hindi na isa rin pinto. Siguro ako ni Lord na mabuksan yung pinto para ako alam ko na may tao, para makuha ko yung damit kong pansamba. Ando po kasi yung damit ko na pansamba, niliwan ko. Marami po akong damit doon. Marami po akong bahay. Sabi ko kay brother, Cesar, pag umalis ka, pagdating mo, wala kang bahay, ako nakatira. Ang ako ng bahay na yan, ako titira dyan. Ayun po, kailangan po, talagang tayo po ay magkaroon ng takot sa Panginoon para karoon po tayo ng kaalaman, at malalayo po tayo sa masama. Yun po yung napakasarap, Pag may takot sa Diyos, malayo ka sa masama, napakasarap yun. At talagang namamayadoon. Namamayadoon, kahit yan, mapagsagaan yan. Kahit kahapon, alam nyo kahapon na sinabi ko sa group na, pag-sabi ko mamayadoon tuloy, hanggang doon ako sa church. Si bro naman, bilis naman sumasagot. Sabi niya, napunta na po sa tatay. Very, po talaga, hindi hadlang po yung panahon. Kaya, kung makita po doon, kailangan tayo po may takot. Sabi po sa awit 111, ang tao may nais na siya'y tumulong, kay Yahweh ay matakot sa taong iyon. Sa palasunurin ay dapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Iba po yung salin, Sabi po dito, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simulang karunungan. Kaya, pag sumunod ka, at meron kang galang sa Panginoon, simula na ng karunungan, nagkarutong pa. Ang taong masunurin. Pupurihin lubos, pupurihin Diyos, pupurihin ang Diyos, magpakailanman. Yung po yung taong masunurin, pupurihin ng Diyos, magpakailanman. Siyempre, natural, na lagi natin, dahil alam naman po tayong kayang ibigay sa Panginoon, kundi yun siya po ay ating purihin, siya po ay ating pasalamatan, siya po yung ating talagang itaas ang pangalan sa ating mga buhay. Lagi po natin ipagpasalamat, lagi po natin siyang sa ating mga ginagawa ay papupurihan po natin ang Diyos. Bakit? Kasi siya po lang yung naglikha sa atin, siya yung tumutulong sa atin, siya yung nag-iingat sa atin, siya nagbibigay
magbibigay ng karunungan sa atin para matuwid ang ating daan at siya yung daan. Amen? May tama kang daan kapag ikaw ay may takot sa Diyos dahil ang Diyos ay daan at katotohanan. Amen? Praise God. Nasa na ba tayo? At sabi pa po dyan, number 4, dyan lang ako magpasa, pagkaiba kasi, ano number 4? Number 4, ayun, ang sino man, kung si Yahweh buong susundin, kung sino man doon na si Yahweh ay, buong susundin, buhay niya ay ulat at laging pagpapalain. Wow! Yan ang nais ng marinig ng maraming Kristiyano at ng maraming tao. Na siya pagpalain, no? At ulat. Pero, ang may sabi dyan, ang sino man, kung si Yahweh buong susundin, may kondisyon. Ano po? Hindi basta ikaw ay pagpapalain. Hindi basta ikaw bibigyan ng mga ulat. Kundi, ang sabi dyan, kung ang sino man na si Yahweh, ang sino man kung si Yahweh buong susundin, buhay niya ay ulat at laging pagpapalain. Sino gusto pagpalain at sino gusto umulat? Oh, lakas talaga. Sino pa po ang gustong pagpalain ng Diyos? Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon dahil lahat kayo na sumusunod kay Yahweh ay ulat at pagpapalain. Pag sinabi ko ulat, aangat ang buhay ninyo, pagpapalad, lahat ng material na kailangan ninyo, spiritual, financial, bibigyan kayo ng Panginoon. Kaya lang, susunod kayo sa nais ng Diyos. Paano? Pag-araw ng pamamahinga, teka muna. Kasi meron pupuntahan. Kasi kailangan pumunta rito. Kailangan kong tapusin yung gagawin ko. Kailangan makipag-usap ko kay kumpare. Kailangan tapusin ko yung pinagagawa ni kumare. Paano po yung sinabi na uulat at laging pagpapalain? Kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, hindi basta ikaw ay uulat. Siyempre, pagsisikapan mo rin yan. No? Pagsisikat, susunod ka, ano sabi ng Panginoon sa Thessalonica? Sabi ng mga pastor. Ano sabi sa mga Thessalonica? Huwag pakainin niyo ang taong tamad. Ayan. Huwag pakainin yung taong tamad. Kaya kailangan tayo po ay huwag maging tamad. Kailangan magpakainin. At saka, para pagpalain ka ng lubos at ikaw ay umulat, kailangan ano sabi sa Malakias? 3:10. Ayaw ng mga Kristiyano. Ayaw ng mga hindi faithful yan. Ayaw po. Yung times po yan. Pag-gawin siya na yun. Ayaw mo. Kasi ang Diyos, napatalino yan. Matalino ang Panginoon. Alam niya sumusunod ka. Sabihin natin na sumusunod tayo sa Kanya. Nakikita niya kung sumusunod ka na o hindi. Ano po? Sumusunod. Nakikita ng Diyos yan. Kaya alam niya kung sino yung Kanyang pangungunarin at kung sino yung Kanyang pagpapalain. Amen? Sino yung kanyon? Maging faithful lang kay Lord. Tandaan niyo po, yung pagpapanan ni Lord sa inyo, talagang nandyan lagi. Uunlad ang pamumuhay ninyo. Unang pauunlahin ni Lord, yung katapatan niyo sa Kanya. Yung pagiging Kristiyano niyo. Yung pananampalataya nyo, ang unang kailangan umunlad. Bakit? Hindi nyo magagawang magpala kung kayo pinagpala, kung kayo po ay walang pananampalataya na malalim sa Diyos. Ang nakakagawa lang yan, yung may takot sa Diyos at yung may pananampalataya na malalim sa Diyos. Kasi hindi ganun kadali. Halimbawa, 1,000,000. Magkano 10% nun? 100,000. Diyos ko, kaya ko may ganun? 100,000. Samantalang 1 million na usapan, million na. Hindi kaya ibigay yung 100,000. Hinay na hinayan. Sayang naman. 100,000 yan. Paano mo sasabihin magiging faithful ka? Paano yung pagpapala, yung marinisip ko, si Chiraw na lang, takot na magbigay. Laki-laki na at million na lang ang sinasabi dito Hindi pa maibigay sa Panginoon 100,000. Lord, ako bigyan mo, kaya ko ibigay. Kaya mo ibigay. Kung wala na lang ako, yung nalapera ko, kaya ko pa
hindi po ako naging faithful kay Lord, kundi rin po kayo magiging faithful. Tama ba yun? Kung hindi nyo sa akin nakita na ako ay nagmamalasakit sa church, gumagasta ako na kahit anong halaga na meron ako na ibinibigay ko sa Diyos sa tanong sa inyo, kahit kayo ma-encourage na magbigay sa church. Kasi napatunayan ninyo at nakita ninyo kung paano ako naging faithful kay Lord. Pag sinabi ko kay Lord, Lord, may faith promise ako sa iyo na ganitong halaga. May faith promise ako ng 10,000 sa iyo ngayon. May faith promise ako ng 20,000 sa iyo. May faith promise ako sa iyo na gagawa ko ng dasal para ibigay ko sa iyo ano yung kaya kong gawin sa iyo. Ibibigay ko sa pag-gagawin ko po yun. Hindi po ako mag-aalinlangan kahit walang malaman sa tira sa bulsa ko. Mabigyan ko na ng kalunguran ng Diyos, gagawin ko po yun. Kahit kung minsan di ako kumain sa oras na may pabili ng ulam, gagawin ko po basta meron akong maayos sa Panginoon. Makarating ako sa pupuntahan ko, kahit na meron akong pamasahin, basta makarating ako sa gawain ng Diyos. Ganyan ko po ipinaglalaban ang Panginoon, ang gawain ng Diyos. Alam niyo ba, kahit mga kamagagawa kong isa na sasabihan ako, may pagawain ako, inuuna ko ang church. May pagawain ako na dapat unahin, inuuna ko ang church. Wala akong pinapagawa ang church. Wala akong pinagpapala ang church. Bakit? Alam ko, sa church, mayroon akong pupuntahin. Sa church, alam ko, ang buhay ko'y nandyan. Andyan ang buhay ko, andyan ang Diyos na sa mga ngalaga sa akin, na mag-iingat sa akin, lalo sa ngayon, na ako po ay nasa anong edad. Anong buhay na mayroon ako, ang babae na hanap ko sa buhay. Lalo na po tayo ng mga anak ng Diyos, lalo na sa mga senior citizen, sa inyong, sa ating nakakakilala sa Panginoon, sa mga nanay, katatayan, sa mga kabataan. Ano pa yung hahanapin niyo sa Panginoon? Anong kulang ng Diyos? Magkaroon lang po tayo ng takot sa Diyos. Sumunod lang tayo sa Diyos. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Hindi yung okay mag-alinlangan sa Panginoon. Kung sa buhay ko, na bilang naglilingkod, hindi niyo makita yung gusto niyo talagang hanapin. Huwag yung tingnan niyo ako, ang tingnan niyo sa salita ng Diyos. Kasi ako, hindi ako magliligtas, naglilig lang po ako. Pero hindi po ako nagliligtas sa inyo. Ang Diyos po ang nagliligtas sa inyo. At ang magpapala rin po ay hindi ako, ang Diyos din po ang magpapala sa inyo. Tandaan po ninyan. Kaya minsan nagtatara nga rin po ako eh. Minsan yung mga kasamahan natin minsan po, nakakaawa naman. Kasi tumitingin sila doon sa kilos ng mga tao. Minsan din po, hindi rin natin maialis. Pero palawakin yung isip natin na yung kaligtasan natin, tayo rin yung gagawa. Tayo yung individual o isa-isa. Hindi porkit mahal mo siya, anak mo siya, paborito mo siya. Gusto mo siyang tangayin kung ikaw maliligtas. Hindi po gano'n. Kanya-kanya kaligtasan. Kaya nga kailangan hubugin mo yung anak mo, hubugin mo yung manugang mo, hubugin mo yung apo mo, para naman matuto yung naramdaman mong kaligtasan, yung nadama mong kaligtasan, magkaroon ka rin ng ganoon. I-share, ibahagi mo. Pero hindi ikaw po yung magliligtas dito o magbibigay sa iyo ng mga biyaya nito. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon po na yung taong nais na siya tumulong kay Yahweh matakot, yung taong yun sa palasunurin ay tapat ang hapon at tubuhin pa sa buong panahon. At sabi po sa Psalm 124, yun, number 4 yung, ang sino man kung si Yahweh buong puso susundin, buhay niya ay mulat at laging pagpapalain. Yun nga po na ang buhay niya ay kung susundin po ay pagpapalain. Kaya sabi po sa awit 34:11, ayan, sabi doon, lapit. Ay, parang sabi doon, lapit. Medyo, sabihin, pinahihinga ka dyan. Lapit. Ako'y tingin mga kaibigan. Ayan. Ako'y tingin mga kaibigan. At kayo'y aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin tigala. Yun po yung itinuturo. Lumapit. Lapit kayo. Kung bagay parang, kayo parang halika. Sundin na sabi nyo, tingin ninyo mga kaibigan. O, pinagigingin sa inyo mga kaibigan. At kayo ngayon ang aking tuturuan. Ano yun? Nasabi doon, na si Yahweh ay dapat sundin. Ano?
galang. Kaya yung yun, kung makita po natin mga kaibigan, sa mga salita na yan, ay lumapit, wala na tayo ibang pupuntahan. Lumapit na po tayo kay Lord. At siya po ay ating sundin. Siya po yung tayo po ay kanyang tinuturuan na dapat natin pong sundin ang Panginoon para po tayo ay patuloy na pagpalain at patuloy na samahan ng Panginoon. Kaya sabi sa Kawikaan 19:23, hallelujah. Sa Kawikaan 19:23, ang pagkatakot kay Yahweh ay nalahatid sa buhay. Una, nagdudulot ng kasiyahan at naglalayo sa kapangmahan. Ayun po yung talaga po na kapag tayo po ay mayroon takot sa Panginoon, ay nagdudulot po ng kasiyahan niya sa atin at naglalayo sa kapahamahan. Tama po ba yun? Naglalayo saan? O nagdudulot ng kasiyahan at naglalayo sa kapahamahan. Hallelujah. Kaya po, tayo po, wag po tayo mag-atubili. Sikapin po natin. At talagang unahin po natin yung magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay pag meron po tayong takot sa Panginoon, nagdudulot po ito ng kapayapaan, naghahatid ng katatagan sa buong buhay, sa buong sambahayan mo. At nagbibigay rin po ng buwan na buhay ang taong mayroon itong naglalayo sa kamatayan. Kaya sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit na. Hallelujah.